Ayan mga kababayan, magandang balita mga kababayan. Isa pong nakakagulat na balita mga kababayan. Dahil po dito sa pagka-aresto po ni ex-General Pocis. Na alam naman natin na itong si ex-General Pocis, ito po yung founder po ng United People Initiative. Siya po ang nagbuo niyan at siya po ay nakasuhan ng inciting to sedition at rebellion dahil po sa ginawa nilang destabilisasyon, yung paghihikayat po nila ng kanyang grupo dyan sa Quezon City ng paglaban sa gobyerno dito po sa administrasyon. Eto po, nabulaga po etong si General Pocis sa paglapag niya po dyan sa NAIA 3, yan sa Terminal 3 po, no? Nabulaga po siya, galing po siya ng Bangkok. Naku mga kababayan, magugulat po kayo sa kanyang sagot nung siya po ay nahuli na at na-interview. Magugulat po kayo sa kanyang isinagot dito sa nangyaring pagkahuli sa kanya. So panoorin natin ang kanyang sagot mga kababayan, nakakagulat ang kanyang sagot. Ayan, ito mga kababayan. Nagugat ang kaso sa statement ng retiradong general sa mga rally na ininterpret naman daw na nanghihikayat na wag ng galangin ng gobyerno at ang mga nasa active service naman ay mag-withdraw ng suporta. Wala naman daw ganoon. Kinundi na rin ng mga kasama niya sa United People's Initiative ang umunay panggigipit sa kapwa retired officer na nagpahayag lang umano ng damdamin. Narito ang pahayag ni retired Air Force General Pocis. Ito ay panggigipit ito, ang ahas, pananakot sa ating mga taong bayan. Papahayag ng namin sa ating korupsyon sa bayan natin. Bakit po kayo nakaganyan? Inaresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. So hinaharap natin ito. Mga kababayan, nakakagulat, di ba? Ang sabi niya, siya raw po ay ginigipit. Kasalanan na naman ng gobyerno na ginigipit kayo. Ito, i-real talk natin mga kababayan. Yung kanyang kaso na inciting to sedition at rebellion po, ito po ay dumaan ho sa due process. Tandaan ho natin, November 16 po nangyari itong United People's Initiative dyan sa Quezon City na kung saan naghikayat po siya ng destabilisasyon sa gobyerno. Di po ba? Kaya po siya ay nakitaan na, oy, meron kang nalabag dyan. Okay? Kaya nasuwan po siya ng inciting to sedition at rebellion. Alam ho yan ng kanyang abogado na si Atty. Topacio. No, nako, patay tayo dyan, Atty. Topacio, ang kanyang abogado. Alam nyo ba, si Atty. Topacio ang naging abogado ni Tebes at saka ni PGMA nung nakakulong sila. Good luck, di ba? Pero eto mga kababayan, ito yung nakakagulat na naging reaction nila na, teka, kayo ay ginigipit. Diyos mio Marimar, dumaan sa due process. Alam mo yan. At teka mga kababayan, hindi ba kayo nagugulat? Ako'y nagugulat lamang sa nagiging galawan ng mga to. Eto mga kababayan, na real talk lang. Etong mga ex-general na to, itong mga retired na to, sila po ay dati nasa mga posisyon na yan. Nung sila aktibo pa, alam nila paano magpatupad ng batas. Alam nila yung batas. Pero sila pa mismo yung lumalabag sa batas na meron tayo. Magtataka ka. Bakit nilalabag nila yung batas na sila mismo? Experience na nila, alam nila yung mga illegal na ginagawain pagdating sa mga rally-rally sa destabilisasyon sa gobyerno. Ano ba ang meron? Ito yung opinion ko lamang ito ba'y totoong may pinaglalaban kayo o merong tao sa likod sa mga ginagawa ninyo na kahit alam ninyo na kayo'y makakasuhan, na kahit alam ninyo na kayo'y malalagay sa alanganin sa ginagawa nyong destabilisasyon laban sa gobyerno, pinagsisiksikan nyo yung sarili nyo dyan. Di ba? Nakakagulat lamang. Di ba? Kaya nga tumanda na ho silang ganyan. Alam nila ang tama at mali. Pero ayan pa rin sila ang iingay sa social media. Isa lang ho ang masasabi ko mga kababayan. Di ba? Kung ano man ang ipinaglalaban ninyo laban sa administrasyong to, daanin nyo sa legal na proseso. Kung may mali sa ginagawa ng gobyernong ito, kung ano ang mga nakikita nyong kamalian, nakikita nyong butas, dalhin nyo sa korte.
hindi yung mag-iingay kayo sa social media, mandadamay kayo ng mga kapwa natin Pilipino na sumama at lumaban sa gobyernong ito, which is mali. Kaya po kayo may kinakaharap na kaso. Ulit-ulitin ko sa mga taong nanggugulo at sa mga taong ginagaya yung mga ganitong galawan, mahiya naman kayo.